Magandang buhay! 1, 2, 3, welcome! Welcome na naman po sa pinabago na namang Vlog ni Michikoy and good afternoon! Dahil nga po sa success ng ating chocolate crinkles, ngayon po ang gagawin natin ay ang oatmeal cookies. So ito po yung ingredients. 2 sticks po ng unsalted butter. Gumamit po tayo ng mixer. Siyempre 1 cup brown sugar. And then dadagdagan nyo po ng half cup white sugar. Yan. So, gamit lang po tayo ng ating mixer. Ganyan, halo-halo lang po tayo. And then, idadagdag nyo po yung 2 eggs. 1 egg down. And then, your next egg. So, dapat 2 po yan. Okay? So, actually, 2 large eggs po dapat yung nandiyan dyan. And then, again, mix. Using a hand mixer po. And then, maglalagay po tayo ng 1.5 teaspoon po ng vanilla extract. So, yan po. So, and after that, of course, i-mix po ulit natin. So, ito po yung ating unang mixture. Okay? Ito po yung unang mixture po natin. So, set aside po natin to dahil gagawin naman po natin yung pangalawang mixture po natin. Okay? So, ito naman po, no, yung ating next mixture. 1 3/4 cup ng all-purpose flour. Lagay lang po natin dyan. 2 teaspoon of cornstarch. Ayan, nakita nyo na po. And then next, ayun pong 1 tablespoon ng baking soda. Okay? Yung baking soda po, na andyan din. Of course, halu-haluin po natin. And next po natin idadagdag dyan yung 3/4 teaspoon po ng cinnamon. Bango naman. Cinnamon po yan, okay, yung dinadagdag po natin. Yan. So, syempre, halu-haluin po natin. Halu-haluin na po ng haluin para maganda po, no? Mix lang po tayo hanggang completely na mix na po siya. And of course, syempre, dadagdagan po natin ng 3/4 teaspoon also ng salt. Yan. And syempre, lagi po yan, kailangan halu-haluin po natin ulit pagka nailagay na po natin yung salt. Ngayon po yung mixture 1 and mixture 2, gradually, pagsasamahin po natin sila, yan, halu-haluin po natin, no? Yung konti pa lang pong ilagay natin from the second mixture na ginawa po natin, yung dry. And then, of course, dadagdagan na, hanggang sa madagdag natin yung iba, yung remaining of it. And then, of course, mix lang po natin. Nakikita niyo po yung difference. Halo lang po tayo ng halo. Diba? Hanggang sa ma-reach natin itong texture po na yan. Maging ganyan po yung itsura niya. Halo lang po tayo ng halo. And bago po natin i-chill, idagdag na po natin yung ating 3 cups ng old-fashioned oats. No? Kaya lang yung ginamit po natin is yung quick oats lang po yan. Wala po tayong available na old-fashioned oats. No? So, that is 3 cups. No? Dagdagan nyo po yan. Tapos, halu-haluin. Of course, kailangan pong halu-haluin po yan. Hindi pwedeng basta ganyan lang. Mix lang po tayo na mix. So, ayan. So, basta haluin lang po natin. Siya ng haluin. Okay, and then, pagkatapos po niyan, pwede po kayo it's up to you. Kung gusto nyo pong dagdagan ng semi-sweet chocolate chips, no, pwede pong lagay. Or, kung gusto nyo po ng raisins, okay lang po yun. Or other dried na mga fruits, no? Up to you. Pero yung sa akin po kasi chocolate chips po yung nilagay po na atin dyan. So, dinagdag po natin. Ang bango-bango. Sarap-sarap naman. Excited na ako. Okay, so yan. So, halu-haluin lang po natin. And then, pagkatapos po niyan, tatakpan po natin ng cling wrap, of course, and then you will chill it for 30 minutes only. And then, pagkatapos po ng 30 minutes, i-roll lang po natin ng ganito, no? Ikot-ikutin na lang po sa inyong mga palad. Ilagay nyo na po sa oven. Preheated na po dapat yung oven natin, no? So, 375 Fahrenheit preheated oven. And just bake it there, leave it there for 10 to 12 minutes. And, taran! Sobrang sarap. Okay, so if you haven't subscribed to my YouTube channel, please don't forget to hit the subscribe icon and yung malit po na kalembang, tingin-ing-ing-ing-ing. Click nyo rin po yan so that you will be notified in case I have a new vlog. Magandang buhay and God bless us all.